Yan. Alright. Yeah, magandang hindi, parang umaga din. Same lang naman yung init. Tanghali but again, good afternoon sa inyong lahat and welcome again to Victory May Kawayan. So pwede bang palakpakan naman natin si Lord as we start our day today. And ako sobrang privileged to be speaking in, grabe, ang dami nyo pala talaga. Pero before that, sa mga hindi po pala nakakakilala sa akin, my name is Benj, one of the campus missionaries natin here sa Victory May Kawayan. And I am privileged again to preach the word of the Lord ngayong hapon na ito. Of course, nandito si Pastor Rui. Palakpakan naman natin. Thank you po, Pastor Rui, for empowering us, the next generation, to preach and share the word of God. Ayan. Very exciting yung pag-uusapan natin, pero mamaya ko na i-share sa inyo what is it. But meron muna tayong meron akong na-realize isa sa mga araw nitong this past week. One thing that I realized, tayong mga Pilipino, okay? Tayong mga Pilipino, we love to participate. Yan, we love to participate or to join sa mga mararaming bagay na merong big impact sa society. Anong itsura nun? Okay, halimbawa sa election. Yan. Di ba? I think everyone joined the election. Di ba gusto natin nagpa-participate sa election? Kasi alam natin, malaki yung impact na gagawin yan sa society, sa nation natin yan. Tapos nagagalit ka pa kapag merong mga hindi botante. Di ba? Lakas mo makapag-bash nung ano. Porkit si ano yung iboboto ko. Sinasabihan mo pa akong BO. Bubing. Di ba? So nagagalit tayo kasi we want to be involved on something that that is for a greater cause. Or pwede rin sa mga we like to participate. Yan. Or we like to join yung ating mga family celebration. Yan. Yan po yung birthday ng daddy ko. Kailan pa ba yan? Pandemic pa yan, kaya uso pa yung face mask. Di ba? Tapos nagko-costume pa tayo ng pare-parehas. Kasi lucky color daw. Di ba? Ano ba yung lucky color daw ngayon? Ito ata yun. Pero di ba, we like to participate. Yan, sa mga family celebrations, sa mga... Oh, by the way, sino pa lang may birthday ngayong April? Taas nyo naman yung kamay nyo. Yan. Oh, kantahan naman natin yung mga may birthday ngayon. O, di ba nagulat kayo? Tayo nga yung mga may birthday. Kasi naman, one church naman tayo, one family tayo. Sige, tayo kayo yung mga may birthday ng April. Tayo kayo. Ate, wag ka na mag-up to Billy pa. Birthday mo. Ay, sige, tayo kayo. Ayan, tayo. Yan na yon, ang dami natin. Okay. Tan, taran, tan, tan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, happy birthday sa inyong lahat. Yan, sana maka-join din at makapag-participate kami sa mga handaan nyo. Yeah. O kaya, mahilig tayong mag-participate or maki-join sa mga trending. Ngayon lalo na sa social media, 'di ba siguro naumay kayo sa ENC May Kawayan, ginagaya namin sa marketing, 'di ba? Yung nagta-transition, sample, walang supe. 'Di ba? Pero daming nakikigaya sa trend, o kaya daming sumasayaw ng pantropiko. Yan. O kaya, eto naghahanap talaga ako ng makakasama dito kasi gusto kong matry at maki-join sa trend. Matry yung Diwata Pares Overload. Oo, so kung meron pong gustong mag-join, gusto ko tikman tayo fried chicken. Yeah, so schedule natin kung kailan tayo mag-Diwata Pares Overload. Yan. And also, yan okay, mamaya nyo na po imaginein yung pares. Pero isa also sa mga bagay that I'm sure lahat tayo will participate to ang ating Victory Conference! Yay! Yan, again, on June 28, sama-sama tayong magse-celebrate, hindi lang ng 40th year natin, pero higit sa lahat, yung makita natin, kasama yung mga ibang kapatiran natin in victory, the faithfulness of our
God. Amen. And worshiping above all else si Jesus, period. Amen. So palakpakan ulit natin si Lord for the 40 years ng victory. Yan. And speaking of Jesus, okay, speaking of Jesus, period, okay, we are now again on the last part ng ating series na Jesus, period. And ako po, no, personally, sobrang nagustuhan ko. Sobrang I really love our series. Sino dito na-bless ka at dami mong natutunan ngayong Jesus, period series natin? Diba? Napakasiksik kasi, diba, it teaches us of the truth, not the greatest satisfaction, okay, in life can only be found in Jesus, period, nothing more, nothing less. Alright, pinaintindi sa atin itong series natin that Jesus is preeminent. Okay, in layman's term, pag sinabi nating preeminent, highest above all others. Pinaka-top to, nandun sa matindi. At dahil ito palang si Jesus ay preeminent, He is above all the others, nararapat lang that we surrender our lives to Him. Nararapat lang na yung pagtitiwala natin ay nasa Kanya. Bakit? He is above all things. Amen. And last week, Pastor Louie preached that now we are made alive in Christ. Pakicheck nga po yung nasa katabi nyo, kung mukha po ba yung alive in Christ. Di ba? Mukhang buhay na buhay kay Christ. Ang bango-bango, kahit mainit. Okay, and as we are being made alive in Christ, okay, eto na daw yung mga ways kung paano dapat tayo namumuhay as a follower of Jesus Christ. So ngayon naman, as we finish the letter of Paul sa Colossae or sa mga taga-Corinthians, makikita natin that Paul invites them or even us, okay, to participate. Saan tayo magpa-participate? Magpa-participate tayo in living out yung lordship natin kay Jesus in that context of church community. Ano ba yung kasi last week sabi natin, okay, dahil I am made alive in Christ, dahil yung lordship ko na kay Christ na, ito na yung magbabago in my life, makikitungo sa iba, nagbago na. But now, ngayong hapon na ito, ang aalamin natin, ano ba yung itsura na as I follow Jesus Christ, as I live under the lordship of Jesus Christ, ano yung itsura nun in the context ng church community. Amen? Buksan niyo po yung mga Bibles niyo in Colossians chapter 4, verses 2 hanggang 6. Tayo-tayong lahat to give reverence sa salita ng Lord. Kapag nandun na po kayo sa page 573, say Amen. Amen. Okay, sige po, hintayin natin yung iba. Page 573, Colossians 4, chapter 4, verses 2 hanggang 6. Okay, sabay-sabay po tayo. Continue steadfastly. 1, 2, 3, go. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. So that you may know how you ought to answer each person. Panginoon, maraming salamat for this privilege to know you more. And God, as we live under your lordship, turo mo sa amin, Panginoon, na ang laki-laki ng kongregasyon namin, pero meron kang gustong pag-participatan kami. Oh God, teach us, open our hearts, open our minds that what we are going to receive right now, it will transform us from our head to toe from this day forward. Maraming salamat, God. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Yan. So ano daw ang itsura ng isang mananampalataya na nagfa-follow kay Jesus? Number 1, follow Jesus, our participation
or involvement in the church as an individual. Ikaw muna, tayo muna, bilang bahagi ng simbahan na ito, ng congregation, at least this 12 noon service, what is your participation? Verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Okay, sabi po ni Paul doon, continue. Sabihin niyo po, continue. Yes, continue. In Greek word po, it is proskartereo, hirap ha, proskartereo, na ang ibig sabihin ay to persist in something, okay, or to be devoted to. To persist. Ano ba yung itsura ng persist? Yung talagang inilalaban. When we say persist, yung talagang patay kung patay. You will devote yourself into prayer. Hindi to yung itsura nung kulare, di ba may mga ano ka dyan, magte-text sa'yo, okay, may makakasalubong ka. Siyempre, dahil awkward ka at for the sake of small talk, pasabi, napashare ka tuloy, sis, pag-pray mo naman yung anak ko kasi may exam. Yan, sa darating na tapos sabi mo, sige sis, pag-pray ko yan sis. Yan, tapos pag alis na, tsumika na sa iba, wala na, nakalimutan na. Di ba? Or kami lang talaga yun. Diba? Somehow, siguro na-experience nyo yung kala yung magme-message, boss, paano naman, pa-pray naman tong kasi, tapos, re-reply mo, bro, praying. Tapos wala na. Ano yung pinag-pray? Hindi yun yung sinasabi ni Paul, pero ang sinasabi ni Paul doon, diba, na a prayer that is persistent and consistent. We participate, ikaw, ako, tayo, we participate ourselves by making ourselves, paano ba yun? Yung kahit hindi kayo nakikita, you are praying for it, or for her, or for him. Yung kahit tumatakbo na yung isang linggo, yung nagtatanong ka, nagpa-follow up ka, hindi na yung for the sake na sinabi sa'yo yung prayer mo and then, okay, pinag-pray ko na and then my time is up. Persistent prayer. Bro, kamusta yung pinagpe-pray natin? Pumasa ba yung anak mo? Sis, kamusta yung pinagpe-pray nating bukol mo? Ano yung result? Nag-ano na ba? Gumaling na ba? Hindi pa eh. O sige, ipag-pray pa natin. Or kahit nga hindi mo sinasabi sa iba, pero ikaw, on yourself, you make time for yourself na nagsiset ka talaga ng araw in one day to participate in following Jesus as an individual in this church by praying for one another. Meron ba tayong time on doing that? Are we setting time to pray for other kapatid natin dito? Or mas marami tayong time to pray for ourselves? Hindi naman masama yun. Pero baka puro gano'n na tayo, Lord, ang prayer ko, yung business ko, Lord, yung prayer ko, yung relationships ko, Lord, yung prayer ko, yung mga anak ko. That's good. But again, in the context of church community, napapanalangin ba natin yung bawat isa? Kaya nga po, siguro po nauumay na kayo sa amin every Sunday. Sinasabi natin that we are family here. Kasi yun talaga yung desire natin at yun talaga yung itsura ng church na hindi lang tayo strangers to one another, pero yung buhay natin dugtong-dugtong to one another. And alam nyo po, praying sa isa't isa is really a great avenue for us na maramdaman ng isang tao, ay hindi ako nag-iisa on my journey with the Lord. 'Di ba? Kung tatanungin ko nga po kayong lahat, wala nga lang time kasi ang dami natin. Pag tinanong ko kayong lahat, maybe ang sagot mo kung bakit ka nagstay dito sa Victory or dito sa 12 noon service, kasi may mga may mga friends ako na pinagpe-pray ako. Yan. Tapos may mga 3% na magsasabi, kasi yung aircon, yan. So, pero ang init na ngayon. Yeah, pero have someone, dun nga kanina habang nagpe-pray kami nung mga youth dun sa likod, talagang we are encouraging this new guy na, bro, makonek ka. Hindi pwede na mag-isa ka on your journeying with God. Sana naramdaman ni brother na genuine yung prayers and yung relationship. Be persistent in prayer. Sabi pa doon ni Paul,
Di ba? Yung hindi daw aantok-antok, being watchful. Engage yourself when we pray kasi higit sa lahat, ang kausap natin is the King of Kings and the Lord of Lords. Minsan kasi, di ba, mas ganado pa tayong kausap yung mga crush natin eh. Di ba? O kaya sa home credit, mas ganado ka para mas credible kang mangutang, di ba? Ay talagang, ito po yung mga business ko. Yeah, pero pagdating kay Lord, di ba, parang, yan, may mga tatlong ang natutulog somewhere doon. Ay, hindi, nagising. Judger. Alam niyo po ba yung kwento ni Papa Bear? Yan, may kwento. Si Papa Bear kasi, medyo, chubby. Kasi nga, naging papa na. May pangkalso na sa baby. Gusto niyang maging fit. Kasi naiinggit siya doon sa mga ibang bears na fit. Ayan. So, isang araw pumunta si Papa Bear doon sa gym. Tapos, pinapanood niya lang yung mga nagbubuhat. Diyan sa Supima. Okay, nagbubuhat. Tapos, sabi ng isang trainer doon, Papa Bear, hindi gaganda yung katawan mo not unless you engage the equipments. Hindi ka magkaka-bicep at tricep at muscles at kung ano-ano pa kung papanoorin mo lang. Be engaged. The same thing with us. Whenever someone preaches here, whenever we read the Bible, whenever we pray, we engage. Hindi po pwedeng nanonood lang tayo, okay, good point. Tapos pag nakakatawa, be engaged. Basahin natin yung mga Bible natin. When we pray, huwag tayong aantok-antok. Yan. Kaya wag na po tayo nag-ML before mag-church. Di ba? Para we are engaged 100%. And the more that we engage the Word of God, the more that we read our Bible, the more that we pray persistently, mas nag-grow tayo in our relationship with God. Amen? Yan. Yung iba nag-gano'n na. Gusto na magising. Okay? At the same time, etong ganda nito. Okay, with thanksgiving. Sabi ni Paul, walk in wisdom towards outsiders, making the best use of time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Ang tinutukoy ni Paul na outsiders nung time na yun ay yung outside the community of Christian believers. Okay, sa Colossae. And Paul is talking about their everyday evangelism. Everyday. Tuwing kailan po ba natin nire-represent si Jesus Christ? Tuwing Sunday lang ba? Kapag may VG? Di ba everyday? So everyday, the more that we live out our lives under the Lord's Lordship, etong mga tao who are outside, the lost, the unbeliever, nagde-desire na mas makilala si God. Kasi grabe, bakit ganun? Pag nakikita ko si Ate Lynn, bakit parang may kakaiba to her? Bakit parang kahit ang problemado niya na, nagde-rejoice pa din siya kay Lord? Ay, bakit ganun? Si Ate Au, andito ba si Ate Au? Yan, naisip ko lang. God, si Ate Au, bakit ganun? Kahit may problema na sa finances, which is hindi totoo example lang. Bakit ganun? May problema sa finances. Bakit ang generous nyo pa din? Ay, bakit si Ate Cherry, parang kahit ang busy-busy niya, bakit nagte-take pa din siya ng time to pray for me? It is because these people love to follow Jesus and loves to participate in the church community. Alam niyo po, nagpa-participate tayo. One of the our participation in this church community is yung evangelism natin sa labas. Nakikita ba si Lord sa mga buhay natin? Or tayo yung pag nasa labas, dahil nga ang init, di ba, ikaw na yung irritable, ikaw na yung init na init ka, so umorder ka ng halo-halo dyan. Sa baba, ang tagal. Kasi ang daming customers. Tapos, init na ako. Tapos, binagsak mo lahat. Nagwala na tayo. Nakikita ba si Lord in our speech and conduct? In our
speech and counter. Outside the church ba, na ipapakita natin yung grace, yung love, yung character ni Lord so that they too will be drawn. Alam niyo po, participation natin yun. Hindi ka lang basta attendee dito, but you represent not just Victory May Kawayan. Di bali na nga, wag nyo nang i-represent. Ang i-represent mo si Jesus. Ang prayer ko is that we will be able to reflect Jesus in this community. Kaya po pag inisip natin, pag tinignan natin, napakatimbang nung word na lordship. Hindi biro yung mga nag-one-to-one, lalo na yung mga nag-one-to-one. Di ba chapter 2, lordship, di ba parang pag binasa natin, pag ginawa na natin, parang okay, ang gaan-gaan. Pero pag naintindihan natin what lordship means, ang bigat niya, it is weighty because it means that we participate in carrying our cross daily. Araw-araw, you will deny yourself. Araw-araw, meron kang i-give up. Araw-araw, meron kang bibitawan at sadyang bibitawan in honor to glorify God in your speech and in your conduct. So that the others will see na totoo pala yung Lord na yan. Kasi grabe, kilala ko si Cap Arnel dati. Dati talagang, parang kulang na lang maging hari ng tondo to. Pero dahil meron siyang Jesus Christ, grabe pala yung transformation. I want to know that God. Amen. And at the same time, ang ganda ng charge ni Paul to the Colossians. Ito po. Sabi niya sa chapter 3, rather, at the same time, pray also for us that God may open to us an open door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison. Isa sa pinakamatinding participation natin in this church is by praying for us, the ministers. Okay, mamaya po i-share ko sa inyo kung sino ba yung mga sinasabing us, yung mga kasama ni Paul diyan sa letter na yan. Pero again, we are charged to pray for us, the ministers. Ang prayer, ang hopes ko po is that we have this heart to pray for the pastors, for the campus missionaries, sa mga staff natin. Anyway, gusto ko lang i-take itong opportunity na to pasalamatan, to appreciate our pastors, our campus missionaries, our staff, na minsan wala na talaga nagtatanong sa kanila kung okay ba sila, wala nagtatanong if ano din yung mga bagay that they want to be prayed for. Puro na lang palabas, lagi na lang pa-minister. But I hope that we will have this heart to pray for them. Tapos na tayo doon sa era na yung mga Kristiyano, consumer na lang ng word ni God. Di ba yung pupunta tayo ng simbahan, tapos, okay, gusto ko yung, so uwi na. We don't want that, and we don't want to raise a generation or follower of Jesus Christ na gano'n na lang yung tingin sa simbahan. Kakain ako ng salita ng Diyos, and then that's it. Ay, hindi po. Participate ka. You pray for the ministers of God. Importante po yun that you are praying for us. Later, share ko kung bakit ba importante. Pero share lang ako ng kwento. Nung ginagawa ko tong preaching, siya agad yung naisip ko. Andito siya, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, pero isa sa mga friend ko here in church, actually family sila. Sobrang na-encourage ako to this family kasi, yun nga, nilabas niya ako, dinate ako nung friend ko na yon. Tapos, kinuwento niya to me na, alam mo ba, dun sa, ang ginagawa niya, kasi itong tao na to, they really love to pray, not just for themselves, pero sa church. Yan. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, pinagpe-pray ko kayo, yung mga pastors, yung mga missionary, lalo na ikaw. Ako daw, kasi ang pogi ko daw. De, joke. Walang ganon. Pero sabi niya, pinagpe-pray kita. Ganyan. Tapos ang ginawa niya pa, pinaprint niya yung picture ko. Yan. Tsaka yung picture ni Kuya Lloyd. Tayong dalawa, bro.
Pinaprint niya yung picture namin, tapos pinakulam. Hindi, pinaprint niya yung picture namin, tapos dinikit niya sa ref. So that every time mapapadaan yung mga family members, pagpipray lang kami. Oo. Naiyak. Nag-breakdown. Sarap po. Sarap po ganun that there are people that are mindful of you. Kasi hindi naman din po talaga kadalian yung trabaho. Pero hindi kami nagre-reklamo Pero yung just to know that there are people na from time to time naaalala ka sa rep. Imbis na gutom ang maaalala yung mga mukha namin. And praying for us in the campuses that we reach out. Grabe, ibang level po yon. Pero gusto ko lang linawin it is not about the preachers. It is not about the minister, but it is about the word or the message that we preach. Kaya nyo po kami ipag-pray. Kasi hindi kami yung gusto naming maging bida here. Ang gusto natin, si Jesus. Yung laging maiangat. Pray tayo for open doors. Pag-pray nyo na, as you pray for us personally, mga personal needs namin, pag-pray nyo that the Lord will also open a lot of doors for us to preach the word and declare the mystery of Jesus Christ. And at the same time, yan po, these are the staff and the pastors. Palakpakan naman po natin from the leadership team hanggang sa mga admin natin. Picturean nyo na din, tapos pa-print nyo na. Yan, tapos dikit nyo naman sa aircon, para kada bubuksan nyo yung aircon, di ba, maalala nyo. Yan, maraming mapupunta sa impyerno kapag hindi ko pinag-pray. Yan, kasi mainit. Yun yung reference. Yan, so thank you so much again, mga pastors natin. Yan. So si Paul, again, verse 4, bakit daw ipagpipray? That I may make it clear which is how I ought to speak. Si Paul na yan, Si Paul na yan, pero ni-reveal ni God sa kanya yung mystery of Him, which is the salvation ay hindi lang para sa Jews, but even to the Gentiles, which is us. Pero sabi niya, grabe yung humility na pag-pray niyo pa din ako, na lahat yung mga sasabihin ko maging malinaw. Yung mga sasabihin ko will tell about the truth about Jesus at hindi about sa mga sarili ko. Hindi about doon sa, yung sinabi ni Paul kay Timothy that darating yung time that the people will only love to hear kung ano yung gusto nilang marinig. At kapag dumating na yung time na nasasaktan sila, they will just leave the church. Kasi sinasabi ni Paul, at kami din, nakikiusap ka sa inyo, pag-pray nyo kami. Kasi ayaw namin dumating sa point na ganun. Di bali nang umalis kayo if you are offended, but we will preach the word of God. We will stand doon sa timeless truth that the word of God is telling. Pero syempre, hindi na naman namin kayo hahayaang umalis. Yan. Kasi kaya nga kami naging shepherd to flock the sheep. Okay? And continue to and as you pray for us, gaya ng sinabi ni Paul kanina, that you pray persistently. Yan. Pray persistently, being watchful, and with thanksgiving. Kasama po kayo namin. Kasama namin kayo on sharing the word of God by praying for us na ma-preach namin yung tamang word. Ganda po, no? Pag naintindihan natin, yun pala yun. Ang tindi pala ng participation ko as an individual, Ang tindi pala ng participation ko dito. Kasi hindi lang pala ako basta nakaupo dito. Well, salamat sa mga volunteers natin. Pero hindi lang pala tayo hanggang doon na lang. But even in the sharing of God, kasama namin kayo because kasama namin kayong nagpe-pray for us. Praying for us. Actually, ito pa nga lang binasa nating passage, sobrang sobrang siksik na. Okay, but I tell you, when we finally set our eyes, on the things above, yung tinuro sa atin last week, we will be able to follow Jesus and be under His Lordship in our church community. Ito naman, kanina pinag-usapan natin participation mo as an individual in this church. Ngayon naman, following Jesus together. Participation
and our involvement in the people in the church. Yan. Tingin po kayo sa inyong mga paligid. Yan po yan. Sila-sila po yan. As Paul finishes his letter sa Colossae, we can see that he didn't just follow Jesus alone. Hindi siya mag-isa doon sa pag-follow niya kay Jesus, but there are friends God has given him or given Paul so that hindi siya mahirapan man, pero meron siyang kasangga, meron siyang kasama on doing the ministry and even following Jesus. And alam niyo po, no, as we run down, buksan niyo po yung mga Bibles niyo pala. Balik kayo dun sa Colossians 4 kasi may mga hindi na ako nilagay dito. Mga names lang naman yan para masundan niyo ako. Kasi as we run down kung sino-sino tong mga taong to na babanggitin ko sa life ni Paul, we can see these people in our church community. Yan, sasalamin nila kung sino yung mga taong yon in our church community. And our prayer is that, Lord, bigyan mo din ako ng mga taong ganyan. And at the same time, gawin mo ako, Lord, na tao for them. Participating in each other's lives. First is like friends like families. Yan. Sabi sa, sino pala dito, you are part of victory groups? Yan. Volunteers. Ang sarap, no? Talagang nararamdaman natin na pamilya, andito ba, alam ko nalagay ko yung badminton, family, sila Boss JM. Grabe, kasi isa sa mga blessing of this church, yung magkaroon ka ng pamilya in this community. Si Tychicus, yan, yung unang binanggit dyan sa final greetings, Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister, fellow servant. Ayan, kasama daw doon si Onesimus, our faithful and dear brother. Yun yung gusto kong i-highlight. Na-highlight ko ba? Hindi. Paul identifies them as his dear brothers. He look at them and treat them as a family. Also a trustworthy friends na pinagkakatiwalaan ni Paul to send and read his letter to Colossae. Yun po yung beauty again of the church community. Okay, yung meron tayong yung from strangers, ngayon pamilya mo na because of the relationships we have. Minsan iniiwan mo na yung anak mo doon. Kasi alam mong walang gagawing masama. Ayan, sila Pastor Rui, iniiwan niya sa amin yung mga bata minsan, pag may mga meeting. Tapos nakikita ko yon sila Luke. Di ba pag nagbe-bless na bigla ngayon, kaila JM, Ninong bakit Hindi din naman, pero naging pamilya na. In this church, victory groups. Minsan yung kamag-anak mo pa nga, hindi ka dinadamayan, pero itong mga ka-victory group mo. Saya. That there are friends like families. Ano pa? Sabi doon, friends that suffers and bear one another's burden. Sabi doon si Aristarchus, yan, my fellow prisoner, Aristarchus send you his greeting. Si Aristarchus po naka-experience ng a lot of suffering kasama si Paul from the shipwreck, nabugbog, nakulong, pero hindi umalis sa tabi kasi dinadamayan niya, bearing another's burden. And ang galing po dito in the church community natin that there are people na lalo na sa mga times of loss. Yan, kaya ang hirap talaga lalo na pag may patay. Naalala ko may isa kaming patay na pinuntahan. Parang kalahati ata or 80% ng bisita mga taga-victory. Parang hindi naman nila kakaila pero because they want to suffer with you. Because we want to bear one another's burden, sasamahan ka. Participation in the church. Ang prayer ko, maging ganun din tayo, no? Yung we make ourselves very much available. Dadamayan kita, sis. Dadamayan kita, bro. Kasi hindi tayo naging magkaka-church lang para magtanguan lang tayo dito every Sunday. Hindi, sasamahan kita. And you will even experience
mahag ni Ate Sunny. Di ba grabe yung hug niya, pang prodigal son. Grabe yung yapos eh. Asa si Ate Sunny? Hello po, shout out sa inyo. Ang saya that you are not suffering. Kundi ka ba naman ma-comfort ni Ate Sunny yan. Ano pa? The friends that encourage prayer. Yan. So, si Epaphras, sabi doon, verse 12, Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, send greetings. He is always wrestling in prayer for you. Sino po dito pala again part ng ating prayer team? Palakpakan po natin ang ating mga prayer team. Maraming salamat for fervently praying for us. Diba? That you may stand firm in all the will of God, mature, assured. Ito po yung mga tao again that really loves to pray for us. And by the way, si Epaphras po ang nag-introduce sa Colossians kay Jesus. Si Paul hindi siya nakarating sa Colossae. Pero si Epaphras yung nagdala ng good news. So, not just the friends that encourage prayer, pero ito yung mga naging kaibigan natin dito na nagpakilala sa atin kung sino si Jesus Christ. Yung mga nag-one-to-one sa atin, yung mga leaders natin sa Victory Group, palakpakan naman natin. Yung mga tao na hopefully nga after nito, message nyo sila. Yan, pasalamatan nyo sila na, uy, salamat kasi pinakilala mo si Lord sa akin. At ang prayer ko ngayon, dahil pinakilala mo si Lord sa akin, gamitin din ako nawa ni Lord na may ipapakilala, ay may bibigay na tao sa akin si Lord na ipapakilala ko rin siya. Our participation in the church. Ano pa? The friends, yan, that encourage us to study the scriptures, just like si Nympha na nagkakandak ng house church in their church in their house. Verse 15, di ba? Yan yung mga Victory Group leaders natin who regularly help us study the scriptures. And yung iba, literal, na ini-invite tayo sa mga bahay natin. Yan, maraming salamat. And at the same time, ang prayer natin is as we participate, as we live under the Lordship of God, hindi ka na lang attendee, but you will also lead people to study scriptures. Amen? And at the same time, friends like Mark, and actually si Onesimus, di ba na nagkaroon ng kaalitan dati, pero ngayon, nagkabati na. Yan. Ito po pala yung mga picture ng mga nag-away dati. Hindi, joke lang, wala. Kinabahan. So, oh my God, malalaman. Hindi, kasi nga nagkabati na, so hindi na kailangan. Pero yun, kung meron ka mga naging kaalitan dito, patawarin mo na. Yes, participation natin yan in the church as we live under His Lordship. Lord, yung mga nakaaway namin, okay na yun. Papatawarin ko na. Tulungan mo ako, Lord, to forgive them. Okay, minsan kasi mag-picture kayo kapag may alitan kayo para nahahanap ko. Yan. Also, and ito, last, are the friends who help us encourage in your calling. Yan. And to Archippus, sa verse 17, see to it that you complete the work you have received in the Lord. I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you. These are the people na parang pabigay ka na on your calling. Hindi lang to yung pag sinabing calling natin na yung magpo-full time. Hindi. Even your call as a follower of Jesus Christ. Kapag ikaw ay discouraged na in life, there are people in this church that will help you. Tutulungan kang tumayo ulit. Tutulungan kang makabalik sa relationship mo with God. And at the same time, ikaw din. Gamitin ka nawa ni Lord. Mag-participate ka sana that you also help people. Yan, yung mga nasa paligid nyo. Na wag bumitaw kay Jesus. Tawagin po natin yung ating worship team. Alam niyo po, all of these things we will be able to do yung following Jesus Christ as an individual and as
church community. Kasi meron tayong Jesus in our hearts. When we surrender our lives. Kaya ang ganda nung nung sinabi sa atin last 2 weeks ago, that setting our eyes on the things that are above. Ito po yun. Isa to doon. Our church community. And my prayer is that, again, binago ka na ni Lord eh. You are now under His Lordship eh. So hindi ka na lang basta yung nag-put on and put off of your new self, tapos yun ka na, this is how I going to live my life. Hindi lang doon natatapos yun. But again, as we live now under the Lordship of Christ in our church community, hindi ka na lang basta stranger dito. And you are not a stranger to each other. We are one community. We are one church community who follows Jesus.